masayang araw po. Ito po yung bagong umanak uli sa ating mga tupa. Kaya apat na po ang ating lamb. O 5 na po pala. May isa pa pong bagong anak. Ayun pa po ang isa. Ito po yung isa pa. Yun po yung tatlong nauna. Yung pong itim at yung puti na may brown ay kambal. At yung pong kasama nila isang puting yon ay yung naunang inianak. So yan po, 5 na ang ating mga tupa. Mukha pong malambot ang dumi nitong isa. Hulihin ko po mamaya. Titignan ko kung kailangan natin bigyan ng kaunting supplement. So yan po ang pinakabata. Di para po ang ating lambs. So 13 po ngayon ang ating tupa. 8 malalaki at 5 bata. Ayan po, naglalakad sila papunta sa ating original area ng second breeding pen. Sundan na lang po natin. Ito po yung area naman na pinagkulungan natin sa ating mga kambing noong una tayong mag-try mag-alaga. At before that po, dito natin kinulong yung mga biik na galing sa large breeding pen para po ma-save sana namin nun. Pero nung may nakita po ako nanghihina, pinatay na lang namin po yung mga pwede pa at ibinaon namin yung mga mahinang palakihin. Hindi ko na po pinaabot ng December. Sinesave ko sana yon dahil 76 po ang mga yon. Kung mailalabas ng December, maganda-ganda po sana ang presyo. Pero nga, nang makita ko na may mga nanghihina na, yung pong mahihina ay pinatay na namin at yung natira naman po ay kinatay namin para may pang-ulam dito sa farm. So yan po uli sa pantingin sa ating mga alagang tupa. Bago po natin pasukin ang ating mga alaga naman dito sa original area po ng ating second breeding pen. Dito po yung ating malalaki ng mga baboy, mga biik po, at saka po yung ating mga inahin na buntis at may mga malalaki na pong biik. So pasok lang po ako, palit ng footwear. So yan po, bago po matapos ang buwan na ito, ay aawatin na natin yung malalaki. Maiwan lang po yung iilan sa ating mga biik. At yung mga malalaki naman po na ang tiyan ay itatawid na natin doon sa kabila. Ayun po si Rocco. Patuloy ang pagpapatrol sa bakod na yan. Nakaamoy po yun siya ng mga false hit nga. Dahil pagkaanak po ng inahin, may false hit po na naglalabas ng pheromone na parang naglalandi. Pero kahit na makastahan po, ay hindi naman nagbubuntis. Kaya hindi ko pa po itinatawid si Rocco. In mga 10 days po, pwede na naming itawid si Rocco at malalakas na yung ating mga biik doon. So yan po ang ating mga inahin dito sa second breeding pen. 36 po ang mga ito. Po, medyo namamagana ang kanyang vulva. Malapit na rin pong umanak. Yan po. Kalmado sila dahil naghihintay na po ng pagkain ng mga ito.
Pasado na po alas 3 ng hapon, mainit pa panahon, kaya lang po hindi pa nagpapakain. Pero maya-maya lang, ay magbibigay na po kami. Yan po, malalaki na ang ating mga biik, kaya po pwede na silang iwalay. Kasi po ako hindi naman sumusunod sa edad sa pagwawalay. Ang tinitignan ko po, bago iwalay, ang ating mga biik ay kung malakas na silang kumain. Basta po malakas na silang kumain, nung ibinibigay nating halo natin, winawalay na po namin. So yan po mga yan, magsasabay-sabay ng iwalay yan. At yung pong maliit doon ay ihiwalay ko na nga lang. Baka po siya masyadong maargabyado pag isinama natin sa mga iba pang biik. Dito po ay kilala na siya ng kanyang mga kasamahan. So, hindi po siya masyadong inaaway. Yun po, yung nangunguna sa pagtakbo. Magkakasing edad po yan. Ngayon pa lang po ako nagka-experience na talagang may nabansot ng ganong kalaki ang iwan. So, yun po. Paalikabok. Yan nga po si Rocco. Araw-araw po, ayan ang kanyang gawa. Kaya kita niyo yung gilid ng bakod, halos napatag na po. Alala mamarcha ni Rocco. Kaya po rin i-enforce namin itong bakod dito. Pilit niya pong winawasak para makatawid siya. Kaya naka-reinforce po yan. Yan, dito naman po sa kabila ay ang ating mga inahin na nakaanak na. At si puti po ang tiyan ay ayan, malaking malaki na po ang tiyan at saka develop na po ang kanyang dede. So hindi na po magtatagal si puti ang tiyan, ay tatawid na rin at aanak siya doon sa ating extension area. Nung nakaraan po kasi ay hindi umanak si puti ang tiyan. Pero yung pong binabantayan namin na isa pa rito, wala pong development. Yung kanyang dede ay hindi talaga lumalaki. So duda ko po ay talagang walang laman yon. Pero maghihintay pa rin po ako ng ilang araw bago siya i-out. So yan po ang ating bagong balita galing dito sa 4A Animal Farm. Ito naman po ang expansion area ng ating second breeding pen. At dito nga po tayo merong kulang sa 50 heads ng mga biik. Ito naman po yung ating gagamitin na winning growing area. So pag nalagyan po ito, ay 4 sa 5 nating area ay magkakalaman na. So by the end of February po, may laman na ito. Yung pong tawid ng bakod na nakikita ninyo ay nandun yung ating 31 na iwinalay galing po sa Sampaloc area. At yung 2 pong kulungan dito sa may unahan ay may laman din. Yun pong mga una nating winalay na 47, pagkatapos po ay yung 30. So, ang mangyayari po nun, pag nabawasan pa natin yung malalaki natin, pagsasamahin na po natin yung mga tira at yung mga bata, 2 po uli ang mababakanti nating pen. Ito po bakanting ito ngayon at saka po yung kinalalagyan ng ating mga pinagkukunan na. So yan po, ito po yung ating inahin na punggok po ang katawan pero maganda po siyang umanak. 8 po ang anak nung nakaraan, nabuhay niyang lahat. Namilay nga lang po siya nung huli, kaya tinurukan po natin ng DMC. So yan po ang ating mga biik. Halos po nag-ipon sila dito. Yan po si Pula, si Tanso, si Puti, si Batik. Kaya po ang dami ring batik-batik sa ating mga biik. Dahil po nag-anakan itong ating mga off-color.
Yan po. Si Tanso, pinakalisto. Ay si Pula po pala yun. Ayan po si Tanso. Halos hindi makatayo. Tanso. Ayun po si Puti. Ito po yung kasamang umanayak ni Batik. Dito sa sulok na ito, malaki po siyang inahin. Hindi po ako, kaya nga po hindi kami sure kung kanino ang 13 biik, kung tig-ilan po sila. Yun, bumangon po, higa uli. Pag dumating ang pagkain, tayo, kain naman siya. Yan po. So yan po naman ang ating mga alaga dito sa expansion area ng ating second breeding pen. Yan po, kanya-kanyang gawa ng higaan. So ito pong mga mama pig na ito ay yung mga malapit ng umanak. Naglipat po siguro si Lito kaninang umagang malamig. Dahil sabi ko sa kanya, may nakikita na po ako mga flat na ang tiyan. Kaya po walang biik itong 5. Kaya po naipon yung ating mga may mga anak na doon kasama ang kanilang mga biik. So, mga 1 week to 10 days po ay aanak na rin ng mga yan. So, magsasama-sama sila dito. Pero bago po yon, itong mga biik natin ito ay huhulihin na namin para makapon. Maturukan po ng ivermectin at ng Respisure. Ito nyo naman po, bilog na. Pula, bilog na po ang kanilang mga katawan. Kaya kaya na po nila na maturukan at makapon. So gagawin po namin yan in the next few days. Hanggang dito na lang po muna ang aking update for today. Marami pong salamat sa inyong parating pagsama. Please share, like, and subscribe.